Sakay sa kabayong puti. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita kong isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag niya tapat at totoo, sapagat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagdiliyab na apoy ang kanyang mga mata. At sa kanyang ulo ay maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupi sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisa ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at ang kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na katayo sa araw. Sumigaw siya ng malakas at tinawag ang mga ibon sa ipapawid. Halika kayo at magkatipon para sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang mga sakay. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, habang kadakila. At nakita kong nagkatipon ng halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo. At ang hukbo nito, nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ng mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay nihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hubok ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng gusto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay.